gusto niyo kasi yung Lake Linte. Okay? Before, wala ko na sa Lake Linte. Pero can we still worship God? Pwede kaya ko sila magtulong sa pulong sa Ginoo. Amen? Pero ito, natuwa lang, init kayo, no? Isa po mamati sa pulong sa Ginoo, init. Pero sila kayo, palit pa sila ako sa aircon. Palit silang generator. Palit silang gasolina sa generator kasi naubos. Anyway, we're still in our series. Ayan, mag-practice daw na wala yung makita nila. So guys, series natin this February. Spreading the true love. Ayan. Yan yung pinag-uusapan natin dito. Ganyan na guys, exhortation. Ang ganda that nothing can separate us from the love of God. Wala yung makapangimulag sa tuwa, diha sa bunga. Nagatupa talaga. No, kasi nasa Bible yan. So dapat maniwala tayo. Kung dito tayo nasa sa Bible. Ano na kayo inistorya lang sa tao, sa kung saan dapat. It is the word of God, no? Sa tao, that nothing can separate us from the love of God. Now, sugod pa sa sugod, gisgutan na nato that about what is really true love, no? And then, sige na akong padayon, sige kuhan sa pulos kayo before na ako i-share sa inyo, sabi ko na, pahirap ng pangirap. Isa sa inyo, ang inyong tuo sa gugma is dali na, napag-kinig na ka, mauna na, love na yan, di ba? Okay, sa inyo, natagaan ka ito pag February 14. Ha? Wala na, natagaan ng flowers, cholo cakes, no? Sa pumanalo na ako yan. Di pang hatag sa inyo nga, or maybe some of you nag-date. I'm talking to the married people ha. Sa mga single na may hindi kayo kasali. Hindi joke lang. Okay magpunta na to celebrate mo Valentine's. Pero ako personally, kung tanong ko ninyo, ano celebrate Valentine's? Well, muna, wala ko parang modern yung rason. Hindi, joke. Modern lang. Bitter ka, pastor. Hindi, ang totoo niyan is, the reason why, pwede mo kumakanan nila mama, pero you know what, hindi na kasi sa Valentine's dapat paramdaman nyo na love ninyo yung mga partner or love ninyo yung mga tao sa palibot. Minsan, di ba? Excited kayo, pag February 14, nagbibigayan, flowers tree, chocolates dito, pagkaugma, anyari? Nagtinumpuyan, gitagaan tigab chocolate kahapon. Kasi nga nakakalo, di ba? But after sa February 14, pag 15, wala na. Diba? So, kasi may point na ako. Kung gusto mo mag-iparamdam ninyo ang love, hindi lang dapat sa February 14 naman siya special event, but every day, sa inyong kinabuhi, dapat na I love. Hindi na makatapa, dapat mahigugmaon gihapon ka, hindi lang kay February 14. No? Kasi minsan nga lang, hanggang February, kasi siya rin yung love hanggang February 14 lang. Tapos pagkagma, wala na, expired na, hapon na to, okay? But seriously, itong love na pinag-uusapan natin, this is not something that about lang romantic love. No? Kasi minsan, dali-mora na akong gano'n. Question niyo, ay, kikilig ko. This is something that it's in the Bible. Ito yung love ni Jesus. Ito yung love na hindi generic. Kasi ang love karon napaka-generic na, napaka-generic. Like, pwede ka maingon sa imong bana, I love my husband. Pero pwede ka maingon, I love my dog. Diba? So, anong pinagkaiba ng dog tsaka ng asawa mo? Kasi parehas mong mahal di ba? Masyado ng generic and then minsan gi-water down na natin ang word na love. That love can, minsan na dira, that love is blind, that love is just a feeling. Pero sino sa inyo naniniwala that love, real love is not just a feeling? Kasi sa mundo, maraming definition ng love. Sino nandito last week? Sino sa inyo nandito last week? Sino sa inyo nandito mo last week? Ha? Kung di nyo, wala mo nakabatihan ng last week na preaching, or natay ka ng natay podcast, pwede nyo panoorin, ginasin ako na sa GC, so that kaya po ta, updated ta sa mga topics na to. So that di na ma-behind, no? So, ayan, pag-report ka naman. Flash. So, I encourage you to watch. Ay ganun yung manood of Netflix or Bilibili, mga movies na 2 hours, preaching na 1 hour lang ang preaching, okay? So, you can watch it, okay? Nasa YouTube. Okay, nasa YouTube. Kung ba nasa YouTube sa kuhan. Okay, so spreading the love, the true love.
Why is it naman spreading the real love? Because ang daming kumakalat ngayon na fake love. Tama? Mag-iingat kayo. Sa mga nagsasabi sa inyo na, I love you. Tapos hindi pala totoo. Gamong nagain mo na, hindi ka na lagi ni. Pero tanungin mo siya, kilala niya ba si Jesus? Kasi di na mo mag-determine if that is true love if he knows God. Because true love comes from God. So kung kayo lakas sa Diyos, iba ka mahigugma. Kasi eto yun. Pagka ng tawhana, dili ka kaya wala na iginoo, mag-ingat ka. Kasi ang love ni Ana is dili jud inuna. May kinamay mga uba, pero iba talaga naman ang love na gikan sa Ginoo. Kasi ganito, pwedeng ang love niya sa imo is transactional lang. Hindi may transactional. Hanggat may ibibigay siya sa'yo, hanggat na siya'y mahatag sa imo, love ka niya. Transactional yan. If hindi naman transactional, temporal. Ngayon gusto ka, bukas hindi na. Yan yung mga fake love. And then dami kumakalat dyan ngayon. Kaya hindi mo katapat, ingat ka. Kasi mabiktima ka sa pa-cute-cute. Pastor, gwapo eh. Pastor, ang ganda, mababuhok. Okay? Mahaba lang ang buhok niya, pero hindi makapapasensya. Okay? So, balikan natin yung mga topic natin. Last week. Okay? Okay. Gamitin natin yung okay. Spreading the true love. The first week, ito yung commanded already. This is my commanded that you love one another as I have loved you. Week 3 ba yan? Week 3 ba yan? Bakit ang nagawa week 3 ba yan? Kasi gusto ko balik sa week 1. Okay, week 1. Okay, pahinga ang week 3. Talaga sa desktop. Okay, why is spreading the true love? Kasi God commanded us to love one another. Tama? Kana ba yung mga katapat, ginigugma ba na nimo? Laban na nimo. Kakawin. Laban na nimo. Love. Layo na katabi. Kalayo. Kalayo ng mga katabi nyo. Okay? So, gikumanda ni Lord to love one another. Okay? So that's why we spread this love. But what kind of love is that? Hindi na real love. Now, paano na tumahibaw na real love yan if that is from Jesus? Okay? Apart from Jesus, there's no true love, there's no real love. Okay? So, matindi na ating mga topic. So, tubagarin na natin ang question, pakipikot sa daan. Sa inyong gumana. May mga technical error tayo ngayon. So, pasensya. Okay. So, week 1, sinagot natin ito na tanong. How do you know if it's true love? Yeah? So, paano daw natin may kung na true love? If, number 1, letter T is total sacrifice. Letter R is radical. Letter U is unconditional. And last is enduring. Hindi no? Hirap pala ng... Sabi ko ang hirap na pala mag-love. Ang hirap na mag-love. And then, last week, pinausapan din natin yung tinanggal ko. Okay, natanggal. Last week, kung saan natabi ka itong disco na last week? Ha? Okay, the love-driven life. That we need to be aware of what kind of love is that na nasa mo ha. And then, you need to answer, is love, is my love the real thing? Totoo ba itong nararamdaman ko? Baka hindi. Okay? And then assured that God's love will complete us. So, nabaliktad yan eh. Okay, now, last week, ang hirap ng love na di-define na hindi siya di-define kung di-describe. Naalala nyo, love is patient. Ano yung mga topic kung may pasensya na ba? Taas na ba nagpasensya? Ganun na, number 1 pa lang, love is patient, may pasensya. Okay? Love is kind. No?
Hindi arrogant, hindi boastful, ang dami. And sabi naman pa sa last week, dinahabi ka ginawa kay Pastor. Kalisod na dahil na. Abi ko na ako, nahigugman ako. Pero di-describe din po sa Corinthians that yun ang love. Eh, nanghirap nun. Di ba? Kasi ang totoo niya, nauubos ang pasensya natin. Tama? Sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, sa inyong silingan, di ba? Minsan nauubos ang pasensya. Sa isang member, sa isang pastor. Nauubos ang pasensya. Pero kayo sa inyo ha? Ganito yan. Di ba sabi sa Galatians, but the fruit of the Spirit is love. Bakit fruit? Kasi yung love na dapat na atong maipagawas is out of the abundance kasi puno ta sa love ni Lord kaya makaya natong mahigugma sa mga tao. Anong bunga, hindi yan minamanufacture. Hindi yan ginagawa sa sarili mong ano ba, ang patience mo ang sige na, pasensya pa. Pero ikaw ay gabuhan nga na, naku, sabihin ko sa'yo, mauubos at mauubos ka. May pasensya. Pero bunga yan. Galing kay Lord yan. Yung love na nararamdaman mo, yung love na may patience, you can love them really. You can have more patience sa ilaha. Kasi ganito, para makakakita na ako sa inyo. Kasi ganito yun. Yung 1 Corinthians chapter 13, verse 47, apart from Jesus, hindi natin kayang gawin yun. Kaya ganito nila, Jesus is patient. Jesus is kind. Kasi kung akong pangalan ko, kandran ako. During Kyle is patient? During Kyle is kind? Ako. So, kahit inyo habang pangalan ko, kandran. Pangalan ni Jesus, Jesus is patient. Jesus is kind. Jesus does not envy. Jesus does not boast. Jesus is not proud. Jesus does not dishonor others. Jesus is not self-seeking. Jesus is not easily angered. Jesus keeps no record of wrongs, di ba? Wala, di ka lang kay Jesus ang mga wrongs. Yan ang ikalimutan. Jesus does not delight in evil but rejoices with the truth. Jesus always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, and Jesus never fails. Kinakata natin kanina. Yan yun. And then, paano natin paano na nato ma-apply sa itong kinabuhi? Kung sa iyo sa Bible, in John 15 verse 4. Ito yung sinabi, abide in me, and I in you. Ingon ni Jesus, pabilin mo sa kuha, huwag ako magpabilin sa inyo ha. As the branch cannot bear fruit. Kung sa kanyang bunga siya, bunga. Fruit siya. Now, dili daw ta makabunga, ingon nila, the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ano yung sabi ni Jesus? Kita sad, dili na mo gawas sa tuwang tinuod na gugma kung di ta magpabilin sa Ginoo. Against na ka? Kaya gani, kung kita handod karon, ang gugma nato is ato arang kaugalingon ra nagapamuhat niya na gikan lang sa tuwang klase ng gugma na kayo sa inyo ha. Karon nahigugma kasi ha, pero pagkaugma dili na. Karon ganahan kasi ako maglagom na ka. Ngano man, kaya kanang love, maybe na mo na space, dili bunga, dili gikan sa Ginoo. So abide in Jesus. That's why, let's continue. Ang topic nato karon, week 3 is abiding in His love. Sabihin nyo ka, abiding in His love. So, ano ibig sabihin ng abiding in His love na yan? Okay? So, if you have your Bible, I want you to open your Bible, start your Bible. Balik natin yung kinakuha natin yung mga Bible. Kasi minsan pag sa cellphone, pag lobat at ng cellphone, gabi, brand out. So, lobat ang Bible. Okay, so, lobat ang Bible kaya hindi man hard copy ang Bible. Okay, John 15 verses 9-39. Diyan kinakanta na sa pagtindog as we the Word of God. Okay? John chapter 15 verses 9-13. Okay? You can read also sa inyong Biblia. Verse 9, nahigugma ako kaniyo, ingon nga ang amahan nahigugma ka nako. Pabilin ka mo sa akong gugma. Kung tumano niyo ang akong mga sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma. Sama nga ako nagtumang sa mga sugo sa amahan,
o nagkapabilin sa iyang gugma. Verse 11, isultihan ko kamo kini niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ini mao ang akong sugo pag higugmay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. And then last verse, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Let's pray. Father God, we thank you for your word this morning. Lord, ang mga pag-ampo na kadayon na nagtudlok sa mua, may tungod, Lord, sa imong gugma. O Lord, tabangin ni na magpabilin dira sa imong gugma. Kaya kung dili ni magpabilin dira, Lord, apart from you, we cannot really love the people around us. And even ikaw, Lord, dili ka na mamahigugma kami noon. Kaya Lord, tabangin ni, tudloy ni karon, Holy Spirit, minister to us today in Jesus' name. Amen. Amen. Ibig lang isita ito. Okay, abiding in His love. Three things pag-uusapan natin when it comes to the proof of abiding in His love. Ano ba yung mga proof? O sa man ang mga pagpamatuod ba or ebidensya na kita nagpabilin na sa gugma sa Ginoo? Kasi siya ganahan na magpabilin na sa gugma sa Ginoo. Ganahan ta na ang gugma ni Lord nasa tuwasa, di ba? Now, ito yung tatlong bagay na pamatuod or ebidensya na kita nag-abide na sa love ni Jesus. Number one is obedience. Loving obedience. Ngayon tira, joy. Pangalawa, joy. And then last is loving the imperfect people. Pastor, pwede ba? Hindi na lang na nato yung pinakalas. Loving the imperfect people. Pero yun yung tatlong pag-uusapan natin when it comes to abiding na love of God. Now, first time, balikan natin. Sabi ni Jesus, if sa mga past verses, matong ingon dito, I am the vine and you are the branches. Ingon ni Jesus. And then pag-abot niya sa first time, ingon na po siya, as the Father loved me. Sabi ni Jesus, sama nga ang amahan na higugma sa ako, I also have loved you. Mausad ang akong paghigugma sa inyo. This is Jesus talking to His disciples. Now, itong preaching na to is primarily to the disciples. Now, if you are not yet disciples, so okay lang, hindi mo buhaton. Pero if you are the disciple of Christ, muna ang ato ang himuon. Sige na, I have loved you. Hindi sinabi ni Jesus na, I have loved you like my mother loves me. Hindi. Hindi like a master and a slave. Hindi friend with hindi addict with, kundi like Father. Ano bang klase God the Father may higugma? Well, for number one, ang love niya walay beginning. Ang love niya walay ending. That's the love of the Father. And that is unconditional. So sabi ni Jesus, gihigugma ta mo sama sa paghigugma sa akong amahan, sa ako. So kung sa inyo niya, abide in my love. Sabihin nyo nga, abide in my love. Nag-ibig sabihin ng abide na yan. Okay? Sa Greek word, ang abide is mendo. Hindi yan mendo. Ang ibig sabihin is to remain and to stay. To abide in the love of Jesus, in the love of God, is you stay. You remain. Ayaw buwag. Hindi mo katapat, ayaw buwag. Kaya the moment na mabuwag ka, buwag mo. To remain or to stay. Sabi ni Jesus, magpabili mo sa kuha. Dili lang ka. Pabili. Kaso pala si Jesus, anong killjoy kay dili niya gusto na salain. Pero makita nato karon kung sabay hindi ka nakuha niya. Pabili ka mo sa akong gugma. Now, pag-usapan natin itong proof number one that we are abiding in the love of God. Number one is ito, loving obedience. Bakit loving obedience? Bakit di na lang obedience? Kasi ganito yan. Pwede kang musunod, pero nabuksan lang. Is there love there? Abay love dito, ituman lang ka kay nabuksan lang. When we say loving obedience, out of the, sa imong heart, na gusto talaga ni mong musunod. Naburan pa lang, hirap naman pala. Basta bakit? Akala ko love, kilig-kilig ka, pero parang number one pa lang, ang hirap na, loving obedience. Anong sabi sa verse?
If you keep my commandments, you will abide in my love. The proof that we love God is we, keep His commandments. We obey. Sino naniniwala madali lang sabihin na I love you, Lord? Tama? Dali mo na, Lord, hihigo, humigit ka. Isa pag musingit ka sa buntod, I love you, Lord! Pero paano man natin mapamatudan ang atong gugma sa Ginoo? Yun yung tanong. Di ba? Paano natin mapamatudan na higugma nato si Lord? Well, sabi sa verse, if you keep my commandment, you abide in my love. So it means, apart from the obedience, hindi talaga natin mahal si Lord. Kasi hindi pwedeng buwan mo lang mo. Hindi pwede na love din mo si Lord and we are not obeying. It cannot be. Obeying, loving and obeying is as one. Same na. Isa na. When you say you love God, you obey. Because you obey, you love. You love God. Kaya may loving. Ano pa? Just as I have keep my Father's commandments, ang ganda. Kasi nasa gibutang na example. Ang ganda, you know what? Ang kaganda, ang kamay ko ni Jesus, pag nasa ikuman, He makes sure that siya nauna. Alam mo yung servant leader talaga? Alam mo yung before niya ipabuhat sa mga disciples, siya muna nauna. Nang isa man ang commandment sa Father. Ang kumandra pa siya na, sige, sorry lang sa prayer. Then, tingnan mo kung may mga buhutan dito. Hindi. He need to sacrifice himself. Even sa panahon sa iyang kamatayon, he obeyed. So yun na, Father's commandment and abide in His love. He gives us example. Hirap. Abide in His love. Obedience. Isa dito tayo magkakaproblema eh. Sa obedience natin. Kung tumalo ninyo ang mga sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma, sama nga akong nagtumal sa mga sugo sa pamahan niya nagpabilin sa iyang gugma. If you love me, sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Jesus said that. Pastor, ang sama na ng mga commandments ni Jesus. Pastor, pwede ba na sunod lang ako kay Jesus pero katunga lang? Question, mahal mo ba si Jesus kung katunga lang? Ito na lang. Ganahan mo, gihigugma mo sa iyong mga partner pero katunga lang. Sige lang, may pakulang ko. Ganahan mo? Kita sa, di ganita ganahan mo, half-hearted lang, kung ma-in-love sa tuwa. Pwede, ganahan mo, gusto mo, anong judin mo? Full Jude. Pero, why is that na pagkabot sa Ginoo, Lord, I will obey you, pero pwede ba, Lord, half lang? Pwede ba yung half, Lord, ako alam? Sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. What are those commandments na ating mga tanawin karon? Gusto man naman ang mga commandments. Obedience to God proves our love for Him. Amen. Siya ito ka na seryoso. Ang atong pagsunod sa Diyos ay yung pruweba na gihigugma nato siya. Di ba na madali? Bisaya na rin. Ang pagsunod sa Ginoo nagpakita sa atong pagkamatinunan kaniya. We become faithful. Ako tanay mo katapat, faithful ka kay Lord. Okay na lang, faithful ba ta kay Lord? Ayan, wala ko kayo. Faithful ba ta kay Lord? Are we obeying His commands? As simple as pray. As simple as praying. As simple as reading your Bible. Basic.
obeying His will. Ang pagsunod sa Ginoo, mag-apply sa mga panalangin para sa ating kinabuhi. Yes, we want blessings. Kailangan ng panalangin, but question. Sunod ba na? Kasi kailangan ng panalangin, Lord, kailangan ko financial breakthrough. Question, are you obeying? When it comes to tithes and offering. Are we become faithful in our financial? Hindi ba natin ninanakawan si Lord? Pag-abot sa tithes and offering. Kasi, di ba natin blessings? But if we really love God, ito nga, giving back to God when it comes to financial, it's not a matter of your pocket or isa yung pilay sulod sa imuhang pocket. But it's all about your love sa kay Lord. Kasi ganito yan. If love di mo sa katao, di mo ka magpugong-pugong sa pagkatao. Right? Kasi mahal mo eh. So we want blessing, but bakit hindi natin sinusunod? Hindi yan matapad, sumunod tayo. Gusto pala natin blessings, di ba? We want blessings, we obey. And obedience is the proof that we are abiding in His love. Ano pa? Obedience is a heartfelt expression of love, not just a duty. Sunod na lang ta. Manimpan na lang tayo sa silingon siya. Namatay, obligasyon. Yan. Pag narin na to sa simbahan, pag ato buhok group, pag-pray, pagbasa sa Biblia, it's like parang obligation na, kung sorry, check mga good. Kasi nag-check na ng devotion. Sorry, pakutan naman to, hindi pag dito to. Diba? Sino sa inyo parang nagsawa ka na? Kasi nga, para sa'yo, obligation ng lahat. Pagpunta ng simbahan, even if you have a ministry, ay, kakatawa, mag-follow up na sa agoy, mag-prove na po, agoy, practice na po, magtuon na po sa kanto, mag-sipra na sa sometimes, if atong tanawang sa atong mga ginahimo sa Ginoo is just an obligation, tapuyo na ta. But, if your obedience because of that heartfelt expression of love nimo para kay Lord, then ang imong pagsunod sa iya, ha? Smooth lang. Uy, may home group! Sige po! Uy, may simba! Asa na? Tara! May home gym, may couples gathering! Sige! Minsan nakakahiya kay Lord. May pag-abot tayo sa mga activities sa simbahan. Busy mo ko. Pero kung, uy, dito yung mabot na kayo nagitibog sa plaza, nadya ka lang ka. Ako ba? Sige ka tata. Diba? Pag may mga gathering sa outside world. So tayo nandito sa inside world. Pag kalihukan sa buwas, why we are so active? But pagkabot sa simbahan, boring. Bakit sila? Simbahan. Yeah, I know that. Hello? Nakaka mo? Okay ba? So obedience is the proof that we are abiding in His love. And paano pa natin siya ma-obey? Obey His will. Kung sa may will niya dihay. Will ba ni Lord na mag-pray ka? Daily sa mga personal? Will ba ni Lord? Sumagot din kayo. Amin ko lang, ako kayo isang country. Will ba ni Lord na mag-pray ka? Will ba ni Lord na mag-devotion ka? Sabi sino? Tingnan guro, will sa leader. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, and you will be successful. And carefully obey, and you will be successful. Will ba ni Lord na mag-hope group ka? Wala na akong team. Ha? Will ba ni Lord na mag-hope group ka? Wala na, hindi na hope group yun ko eh. Will ba siguro? Will ba ni Lord na mag-disciple ka? Eto. Will ba ni Lord na mag-forgive? Forgive, pwede pa sa to give lang. Ang hirap ng forgive eh. To give. Ano yung memory card? Asa may will niya?
If you really love God, you will. Amen. Hirap, no? Akala natin, love na natin. Lord, gigiling ko sa iyo, ha? Uy! Sumunod ka sa akin, ha? And yung love. Okay? Second. Para kayo wala ng joy, ha? Tuloy ka namin? Okay, pangalawa, joy. Masyado. Masyado kasi seryoso yung loving obedience. Dito sa joy. Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Jesus? John 15, verse 11. These things I have spoken to you. Yung sinabi niya, that you abide in this love, that my joy. Sabi niyo nga, my joy. Sabi ni Jesus, yung joy niya, yung joy. Hindi joy na dishwashing liquid. Joy gani ang dishwashing, pero may kalipay sa paghugas. Mga buwak. Mga kuan. That my joy may remain in you. Kaninong joy daw ang magpabili sa tuwa? Joy ni Jesus. And that your joy may be full. Sabi sa'yo, kasama na to. Sisultihan ko kamo, liili, akong mabatunan ninyo ang akong kalipay. Kaysa sa inyo, ginagawa maging malipayon. Hinay lang. Saan na natin mga hindi ko sa paging malipayon. Kaysa yung ginagawa maging miserable yung kinabuhi. Amen. Wala, di ba? Pero ganahan na maging malipayon. Napasunod sa Jesus sa kinabuhing malipayon. Naikingon doon eh. You abide in the love of Jesus. Kaya ang love ni Jesus mo'y magpuno sa tuwa sa kalipay. Now, there's this difference between joy and happiness. Lagi ko itong pinipreach dito. May kalahinan po ang joy and happiness. Pero kung bisay ko lang nimo, isa ra. Kung bisay sa joy, kalipay. Sa happiness, kalipay po. So, hindi kalahinan sa Bisaya. Pero ang joy and happiness sa English, kaya lang itong is kakaiba po yan. Joy is nasa sa ko. Ito yung joy. Kasi, sige, una sa natong happiness. Ang happiness, it is dictated by circumstances. It is dictated by situation. Ganito, malipayon ka pag nakakaya kwarta. Ate, kasi bakit ako? Ako malipay ko pag nakakalipan eh. Ewan ko sila sa inyo. Ayaw na pera? Di ba? Kasi siya hindi malipay pag may kwarta. Di ba? Ayaw na rin eh. Malipay ka pag may kwarta, tama? Oo. Ano ba ganyan? Kayo talaga. Di pag imubuakin tayo, gano'n naman. Mahiya kayo. Okay, now, nalipay ta kasi may pera. Pero kung tingnan na yung kwarta. Ha? Lisa, no ba? Maglaro. Diba? Mainit ang ulo pag walang pera. Diba yung gano'n? What's my point? Happiness is dictated siya by circumstances like ganito. Happy ka pag nakita yung kwarta, pero pag wala nasad kayo yung kwarta, hindi nasad ka, happy. Pero ang joy ito. Kasi ang joy is, gikan talaga na kanang sa sulod, kanang joy, na kanang kalipay na gikan sa Ginoo. Na bisang pagwa kayo na sa wakay bugas, naagapon kay kalipay sa pasingkas. Because you hope in God. Na bisang gwa kayo yung buhay nihatag sa mga February 14 buwag, you are full of joy. Why? Sa mong ngayon, buwag naman sila bitter. Wow, dahil. But seriously, yung joy na gikan sa Ginoo, na bisang pag nakakaisakit, you can still be joyful. Because that joy is everlasting. That joy that we experience is kanang joy bitaw na dili mapalit sa bisan sa unsang na mga butang. Dili mapalit sa kwarta. Kasi ganito, pwede ka magmalipayan pag nakita ko cellphone. Tama? You will be so happy, but just for a while. Kasi after na, nadugay mo o gamit sa mga cellphone, di ka na happy. Di ka na malipayon. Ba, kinahanap ka bagko. So, there's this thing. But sabi ni Jesus, yung joy na ganahatan na mupuno sa tuwa, kanang joy na dili mapalit sa bisag usani ng mga butang. Ang kalipay na maangkon, pinaagi sa pakipagrelasyon diha sa Dios. Why you are joyful is because you have a relationship with Christ.
Yes, walay bugas, but you believe that Christ is our provider. You have a relationship eh. Wala na allowance. Daming activities, left and right. You can still be joyful. Dili kayo na, wala, kinabuhi na po. It is done. It is finished na. Na parang, pag walay mga butang, pag walay mga material na butang, end of the world na, sa imong kinabuhi, no. Bilang kasano, hindi po ganyan. Bisa pag waay-waay ng mga kusana ng mga butang sa imong kinabuhi, you can still be joyful because Christ is in you. Is with you. Now, kung saan na ito ma-experience na kanatinutan ay nakalipay? Kasi, look, for many times sa mga kalipay na ito ang ginahandong na magpuno na ito. Kaya nga kaya bitaw nanita kag kalipay na pangita ni Buddha sa kalibutan. Anyari, di ka po kasi tuyo. Bisa gina-feel mo na ito itong heart sa mga butang na akin na ito, mga palipay na ito. Pero, dili ay. Kaya kini, you, listen. If you think relationship, to be in a relationship will make you happy, will make you joyful, ako yung sa niya, good luck. Kaya hindi lahat na nasa relationship masaya. Masaya ba kayo mga couples? Of course. Are you happily married? Sabi ng isang husband, yes. We are happily married. She's happy and I'm married. Okay, sir, mali ba? Ako gikasal na. So, huwag niyo hanapin yung joy na hindi niyo naman makahanap sa mundo. Boyfriend relationship, girlfriend relationship, it's one. Pero ako na joy is a gift from God. It will never fade away, for it will last forever, even in the midst of the trials. Have you ever experienced this? Ako na-experience ka na. That even if you are broken, so broken, you are in trouble, you are in the midst of storm, ang daming bagyo left and right, ang daming problema, but alam mo yung, you have this peace, you have this joy in you. And you become hopeful bitaw na, yes, mawagi rin eh, and after this, matatapos din to. Utang, mababayaran din yan. Bugas, i-provide lang. Kung sa man ang mga ikinahanglan natin na minsan, nakapawala sa atong joy. But if you have the joy of the Lord, kanang joy na tinutanay, talagang, wow. Di isa pag na problema, mga rin nagsimbahan, mag-isip. Mga ba, mag-isimbahan? Parang pasa naman ito eh. Ito, pasa ng tibok kalibutan. If you, okay, Christians, mabot magkita sa panahon na maganda tayong problema. Pero, ayaw i-allow ka ng mga problema na mo'y maguba sa imong naong. Nasa ka na, isip mo sa bata, kano ito? Problemado ito kay, problemado na gano'n kay, problemado ka sa naong, di ba? Discover it, di ba? Oh. Ipakita natin that we have Christ in us. How? Be joyful. I'm not saying na maglipay ka, yeah, wala may bugas, wala may allowance, praise God! Hindi gano'n, wag mo ipagsigawan doon. Iba na yun, okay? Iba na yun. May sakit ka, stage 4, hindi gano'n. Baka maalaan ka, magsira, hindi mo baptist, kung sa kanya sila. Hindi gano'n, okay? Pero isang nakakasaya na situation, stay put ka lang. Hindi ka sa Facebook, magkalamuan. Okay? And then, look at that. You will show me, Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. Check. Psalm 3. Ngayon na ako si Yoyo. You will show me the path of life. Sabi sa psalmist, in your presence is fullness of joy. Now, saan doon natin mahanap ang totoong joy? Fullness of joy? Sasaman?
Sa presence ni Lord. Sa kay Lord. Amen. Kaya bang sa imong devotion, kaya bang dili sa simba, kaya bang pag na mga tigom, na mga hope group na ang presence ni Lord dira. So dito mo balita, napay na ba ang presence ni Lord sa bilihan? Napa ba ang presence ni Lord sa mga sugalan? Minsan dito man natin pakitawan. Napa ang presence ni Lord sa Netflix? Patay ang Netflix, nadami. Naaba ang presence ni Lord sa mga movies. Unless Christian movies yan. Kaya minsan na ginahanap, ginapakita nato dito sa mga movies na kanang malipay, mag-isip ako no? But it will not last. Your presence is fullness of joy. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Wow! Listen. Kung ganahan ka magmalipayon, ayaw pangitan kuya, ayaw pangitan ka relationship, pangita as si Lord. Have a relationship with the Lord. Ayaw pangita sa chat-chat. Hindi na ako nang malipayon. Kaya nga, okay yung sunod. Ayaw kiksood sa relationship kung lonely ka. Ayaw sunod sa relationship if sad ka. Ayaw sunod sa relationship if broken-hearted ka. Bakit? Mayayari yung gagawin mo ng parang imputasyon. Di pa man di ka heal. Sulod sa relationship ko, okay na. Ayaw magitaas sa iyong kalipay. Kasi ngayon ka, siya di daw kalipay, pastor. Oh, really? O nga, ang sana naman ako. Grabe, pastor. Siya magayang problema. Ang kalipay na imong problema. Hindi na kalipay. Sabi ko kalipay mo siya. Diba? Pastor, di gina ko kaya na magbuwag ni. Mawala akong kalipay. Pagkamuhan, ang utro niya yung nga, Pastor, di ko malipay kung di magbuwag ni. Mawala akong kalipay. Bakit? Kasi may mga tao na parang ubos lang sa ano eh. Imong kinabuhit, pinaubos ka lang. Okay? Asa makita ang joy? Sa presence ni Lord. Sa iya. Okay. Gitultulan ako sa dala kayo sa kinabuhi ang imong presensya, maghatag, kanako, tumang kalipay. Uy! Tumang kalipay. Kaya hindi pangita ang kalipay sa bisan asa lang ako. Ayaw. Okay. Walay lahi makahatag sa imong kalipay na tinudanay, kundi ang Ginoo ra. Isa pag damutang ma-achieve sa itong kinabuhi, bisa pag maangko na ito ang tibok kalibutan, nakakay ka mong mga medal, damo ka mga achievements, ang mga friends, but apart from Christ, wala na siya. Mauubos at mauubos. Pero ang joy ng Lord, hindi nauubos. Joy in the Lord is a gladness of heart that comes from knowing God, abiding in Christ, and being filled with the Holy Spirit. Kaya kayo, papuno ka pero sa love ni Lord. Kaya kung di na puno sa love ni Lord, ano na? Dali na tayo maglago. Okay, dali na. Last! Yehey! Dali na mo. Dali na tayo magbugay. Itong loving God and perfect people. Sino yan? Kinsa man na sila? Kini mga imperfect people. Tayo yan, hindi makatapat kita na. Grabe, una-una, natin sa gawas. Tayo yun, okay? Dali lang makaisip mo. Siya di tayo. Hindi, tayo yan. Bakit? Kala mo, perfect ka na? Tayo yan. Sabi nyo, hindi makatapat, tayo yan. Okay, kita na. Loving the imperfect people. Ano sabi ni Jesus? This is my commandment. Ito, inulit na naman. That you love one another. Pwede niyo mo sikuhang gamay, hinay lang yung mga tabi na uy, love one another. Lisod mas iko, kailan? Okay. Basta yung katunga. Command ni Lord to love one another as I have loved you. Ito na naman tayo. Pastor, pwede bang love na ako siya pero kanang sa standard lang sa akong love, di lang pwede bang nadili lang sa sama sa love ni Jesus? Pwede ka nang love lang ako. Kasi ka na bang
na ko siya karon niya pagkaugma, magnasya nga himo sa kanila dili maayo ha. Makatilang jud siya. Yan yung love nato, di ba? Minsan, gila lang ko to. Na-example si Jesus na nagipakita kung paano na to mapakita atong love sa atong isig katawo. Una-una to sa kining love na natin, kining brothers and sisters, kining dili lang sa simbahan, dili lang sa dito mo gawas. Ha? So, di lang na sa nato una-una katong mga tao ang pakailan sa Ginoo. Kini lang sa natin, nasa simbahan, mga tipo, mga disciples, mga Christian. Okay? Kita sa verse 13. Greater love has no one this. Ay, naalala niya agad yung greatest love niya. Pinapili. Asa ka? First love o greatest love? Kaya ang first love daw yung una mong minahal. Pero yung greatest love, yun yung, kahit hindi kayo nagkatuluyan, pero mahal na mahal mo. Whatever. Sabi sa Bible, this is the greater love. Ano man yung nasa isip mo ng greatest love, whatever, ng tauhan na di pangakuhan ka na ikaw na Zod niya. Hindi na tamusulti. Greater love has no one than this. Ano daw? Than to lay down one's life for his friends. Ano daw? Isayaw na to. Kung nag-listen ka sa English. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Woo! Ay, patayin ka na to. Ang labing dakong gugma kanang isakripisyo nimo imong kinabuhi alang sa ilaha, alang sa ilaha. Kaya ba? Kaya ba? Okay, sorry. Ginigising ko lang. The greater love is laying one's life for a friend. Ihatag mo imong kaugalingon. Dili na ako, uwi mo na ako. Dili na ako. Uwi mo na ako. So, dali-dali mo na. Sige, ako na ka. Kanang kasi ko pasabot na ihatag nimo imong kaugalingon. Wala ko uhay. Last week pinag-usapan natin yung pagiging kind, yung love is kind, yung you seek the highest good of others. Kaya mas ipasiguro nimo ang kapakanan sa uban kaysa sa imong kaugalingon. Yan, lisod naman ha. Kaya kita diyan ng mga tao, nature na tayo that we are selfish people. Na minsan, ginapasiguro, ginauna na ito itong kaugalingon. Di ba? Sa balay ng ganit, di ba? Bayan, paulihin ka ng skaron. Hindi ka mabiglang sundaan. Ay, bahala to si atik si kuya. Minsan sa pamilya, di ba? Pero may mga ianim ang pod, bala di ko kakaon, basta sila makakaon. Di ba? Basin na naman po. Kaya ang mga parents talaga, or we are sa mga parents when it comes to their children, bali hindi sila kakaon, basta para sa ilang mga anak mo. Nakakaon naman. Pero I'm talking to those for us mga Christians ba na kailangan isip na siguruhin mo daw, kining din sa simbahan. Kining kailangan okay ra sa mga bahala, bahala ko yung koron, basta na makaingkog naman sila. Pero nakikitago ko sila. Nakikitago ko yung koron lang nila. Pero hindi naman na maubos ang koron lang din. Okay ba? Hindi sa pag nagduha-duha yung koron lang. Kahit buhat na. Pero kailangan you serve other people. At tanaw. Now, eto. How to love imperfect people. Number 1, let go of expectation. Mahihirapan kang ilag ang mga tao. Nasama na, nimo, sama na ako. If nakaka-expectation pirmi na dapat nilang ma-meet. Kaya bitaw, higubaman ko lang na siya pag kiniyan mahimo. Okay. Kaya naka-expectation ba na
pag iyan ang himuon, higugma na ako siya. Eh, ang problema lang, kaya kita ng mga tao, we are prone to fail. Now, if you have expectations sa mga tao, okay, na, battery din sa microphone. Pag nakaka-expectation ng good, and then pag dili na mag-meet yan ng tawhana, anong gagawin mo? So, stop loving them? Kasi you have expectation, you have standard. And then if dili na nila ma-meet, so ano na? Eh mga imperfect people nga, tayo din yun. So let go of expectation. Kasi minsan, ito, alam mo baka tayo nasasaktan at nadi-disappoint, na-upset because we put so much of expectation to that person. But if you will love that person, ayaw pag-expect og damo sa iya ka. Eto, ingani maguta, pag mahigog mata, ang expectation nato na damo siya mahatag sa imuha, hindi po. Ang totoong pag-ibig, ikaw po ang magbibigay. Less expectation, less upset, less disappointment. And hindi rin, maybe basig nag-expect mo ba na pag di sa simbahan, mga perfect na dyan, di mga tao diri na mga buotan na dyan. Basig nag-expect mo, ay, di na kayo ng simbahan, mga buotan mga tao. Naku, kung dili tumuta sa Ginoo, di ko na buotan. Pwede, buotan na diri simbahan. So, let go of expectation. Second, learn to love their imperfections. Oh. Tama kita yung mga imperfects. Natin yung mga dili, kasi Bisaya na, mga dili perfecto. Sa atong ginabuhi. Na yung mga tao na ma-offenda, tungod sila batasan, tungod sa ilang, hindi mo siguro, no? Open lang. Grabe. Kanang, sa ilang mga binuhatan, sa ilang panulti, no? Nandiyo yung mga tao niya na, Amen. pero kita, learn to love their imperfections. Kung masipyat na siya. Kaya minsan ako, gi-expect na dili na masipyat. O kasi ka mo, nag-expect mo na dili ka masipyat. Kaya pag, magsugat gid ni pastor, kaya mo-smile dyan siya. Masabi na kayo, masugat yung dili ko ka-smile. Kaya kasi, grabe si pastor, sabi no. Alam mo kasi pag nagka-drive ako, ang dami kong iniisip. Madumduman na lang ako, nahalang ina, dito na ako, nakalampas na ako. And then, pag makasalubong ko ninyo, labi nag-init, dito na ngayon ang law, nakasalubong dyan na ang kilay, pero hindi ko suko. Ano na dyan akong law? No, pasiguro lang, kasi di ba? Kasi masugatan ko yung bro, gusto siguro sa kuha. Hindi. Okay, so learn to love those imperfections. Kung siya mga ganun, dapat nga niya mong nao. Dapat nga niya ka manulti, dapat wala, kasi gana na kita yung nao. Ano, ipausap dyan na niyo. Dapat nga niya ka mula ka, wala ba niyo maglakaw? Pati nilakatan, nadamay na. Diba, makulihin ko na. Okay, so learn to love their imperfections. No, masibiyat sila, makasala. But learn to love their imperfections. Okay? Never give up on someone. Ito. Just because they're na-offend nila, just because, labi na, if you are a parent, then, tanawin mo sa mga anak, uy! Perfect yun yung... Or maybe, yung mga silingan na sa nadala, even na sa simbahan. No? Ayaw give up na ng tawhana. Keep on praying for that someone. Kailangan si Jesus. Okay? So never give up. No? Nakamay ka ng, ayaw, hunong ano ba kayo tungod? Parang ang hirap niya dalhin mo kung hunungan na din mo. Ayaw, hunong. Dilita mo undang. Kaya sa may mga inaalagaan, mga leaders, mga bata man ako, mga tagpo, nakikinapalok, nakikinasundo, pag-abot, dili mo ka ng paan, di ba? So, never give up on them. Ayaw, hunong. No? Sa paghigugma sa ilaha. Keep showing love sa ilaha. Okay? Ayaw hunong. Okay, naman ka talaga ayaw hunong. And then ito, don't be afraid, don't be afraid to tell the truth. Part of loving is this. Kasi sometimes, ang alam lang natin, kung love ko nimo, higugma ko nimo kung unsa ko. Di ba?
But part of love, love ni God is correction, rebuke, and discipline. Kung tangtango na anin mo, wala tinuod na love diya. Mga parents, gano'n ginadisiplina ninyo yung mga anak? Kaya tungkol ba, sukuran mo, trip-trip lang ninyo? Kaya ninyo binabunalan? Kaya ninyo ginasultihan? Trip-trip lang ba na? Bunalan ka lang. Ay, bunalan kami mo! Trip pa lang! Madili man? Kung titrili yung mga parents, ba't nyo, gano'n ninyo silang ginadisiplina is because you love them. Kailangan mo na mamaayod sila. Isa sa inyo wala na bunalan rin. Oh, di ba? Kasi, gihigugma ka. As same is so with God. Now, kung kita po, masultihan dira, tudloan ka, hindi mo kalain. Alam mo, sakit naman, sakit naman dyan na. Taan ko. Huwag mo kung naging nadili sakit pag masultihan, pero pag itarong na nato og dawat, itarong na nato og response, I believe mamaayo ka. So, ayaw quit. Ayaw. Ito nga. Yup. Okay? Sige, kailangan sige, Tapos na ako eh, okay. Saan? Wow! Okay, next na lang, next slide. Okay. Don't be afraid to tell the truth. Okay? Part of loving is to tell the truth. Uy, may muta ka. Ano ka lang? Bisa mauot ka. Chumoy. Nakaiukosin mo na. Bisa ginapain-ani pa na to. Uy, muta? Wala, may baka na. Bisa ginaanak ko pag huwag na, uy, nakaiukosin mo ka. Pwede ako na lang. So, yun, we tell the truth in love. Okay? Dili po rin ko na, ayaw ko magsultik truth na without love. Kay lisod ko na siya, kung tramon ka niya na. Alam ba, kanya, oy, ilulusol na mo, impyerno gid mo. Tinuot mo na, pero pangutan na, loving ba yan? Diba? You tell the truth in love. Okay? Last is love unconditionally. Walay kondisyon. Pabalik-balik na lang ginano. Pero nagbukod na tayo kada Domingo. Love unconditional. Mamamatay ako sa unconditional na yan. Ano ibig sabihin ng love unconditional? Without expecting in return. I'm not talking about romantic love. I'm talking about this love with Jesus, which is agape or agape, which is unconditional, sacrificial love. And we are commanded to love one another like how He loves us. Kung saan na kasi na love, sacrificial love and unconditional love. Eto, question. Tinanong ko na rin to. Muhulong ka na ba higugma niya kung di niya mabalik ang gugma ni mo sa yaha? Halibaw diri. Ipakita mo yung gugma sa yaha pero wala na balik. So muhulong na paghigugma. Dili. Why? Kaya atong gugma, dili man sama sa gugma sa kalibutan. Nahigugma ko na nato katong mga nahigugma ko sa tuwa. Pero bisan pa ni anang tawhana na dili ka higugma-higugma, gihigugma gihapon nimo siya, dira nato makita ang kalahian sa Kristohanon o dili. Dira nato mailahan ang pagiging anak sa Ginoo o pagiging dili anak niya. Sa asa man napagi sa paano ka mohigugma sa usa ka tawo. Dira love unconditional. Walay return. Ayun, kung gilab nimo siya, gihatagan nimo siya ginganya, ayun na yung pag-expect na, uy, dapat mabalik ko sa kuha. Just give love. Just give love. Huwag naman tayo puro receive love. Just give love. Love unconditional. Okay ba ta? Okay ba mo? Orang nabulok ka na ng series eh. Siguro next time, pastor ay nabagtabi yung love ha. Pero this is the reality. This is the truth about love. This is the real love. And we want the real love, tama? Nga, before pa mo na mahatag dito ang real love sa uban, you need to experience that first sa imong kagalingon. And you will understand, ito pala yung true love. Akala ko yung true love, yung binigyan niya ako, binigyan niya rin ako, binigyan ko siya, binigyan niya rin ako, love. Hindi ako
nakuha niya mo balik ni mo, di pagkaon mo sa ayaw ka pa ka na. So, saan na? So, malumboy na ka, di pagkaon ka. Gili, kulita ka. Sana pa sa mga na, gilig, sige di mo bili-bili. Nakuha mo balik ni mo, di kaya libre. So, imo na sa tubuhin, ikaw na po. Sige na kagkaon. Narabag dako ka, may amon. May naman na mo. You still love them. Even if wala mo balik sa inyo. That's love. Okay. Ways to practice sacrificial love. Ito pa. Listen. Listen. The song. Mamati. If there's may problema, na-share siya mo ha? Mamati lang. Kahit wala sa kaiingon. Asa din ako sa namusulti. Alam mo na, before ko nag-pastor, luya kayo kung namin listening. Eh, okay na, mamati katuyan ko. Oh, before ko nag-pastor. And then, dili ko ka pugong na, wag ko ikasulti. Wapa siya na human, masulti na sa ko, advice, yan na. Pero na-learn na ako, you know what, sometimes you just need to listen. Kahit sa chat lang. Ang hirap kaya makinig sa chat. Kung literal, kasi babasahin yun, di ba? Hindi mo naman pakikinggan. Ay, bumati yun. Pero my point here is, you listen to them. May problema. You know what? Ito yung mga sa mga leaders kasi grabe yung mga, kung alam nyo lang, mga sacrificial na ginagiman na nila. Kaya dito, nag-share mo sa ilaha, and then sila po gusto mo share. Pero kay tungod, naaman mo yung mga problema. So, sa uban lang sila share. At least naman ko yung share. Nakakanangkuan. Nakauban na leader, uban pastor. Pero, try to listen to them. Ayun siya, wapagani na sutin, may nandang moon. Di ba? Giin lang talaga. Down na gani, mga pangi down. Di down. Kanta na lang down. So, listen. Importante po. Ay, pastor, imo ko niya pamati ko. Ang importante, namati ka. Okay? And then, helping. After you listen, nakasay matabang ko. Kasi, ay, may pastor, namati na ako. Malaka. So, natapos lang. Kinig ka lang, and then wala ka namang ginawa. You help them. You advise. Kinakagaling yung advice. You pray. You're helping them. Kung problema niya kwarta. And then, ikaw po, Pag-pray ulit. pinapagay mo. Sabi, hindi mo wala ito, no? So, tanong siya gila. Ano seryoso, lamang kay matabang niya. Even in small amount or small things, help them. No? Sacrifice yan. Kaya na, I remember na experience na yan na last na lang ito. Hindi kasi kailangan ka ng taba. So, gihatan pang gasolina ko lang. Sabi ko, by faith na lang dyan makauli ko. Pero you know what? God provides, nakauli ko mga tao. That's kaya ng mga pamahagi. And then ito pa, encouraging. Sige lang, di ba ito, mga Christians, mabot sa point na manluya ka, mabot sa point na manluod ka, ayaw man tao. In Jesus' name. Ayaw na. Okay. Mabot lang sa point na magka-problema ka bilang Kristohanon. Pero, doon sa mga kanakaon-encourage nimo. And then kung ikaw man na nakanahibawan na kinahanglan i-encourage, i-encourage ay, last hapon, nakoy nakachat like, na-feel niya na, dili na siya belong, like, parang naliglig na siya. Sabi ko, so I encourage her, sila madali na sa anak ko, hindi mataga-serve. Dahil minsan, ganito talaga ang reality, that even inside the church, may mga tao na ma-offend ka. I-offend at i-offend ka. Amen. Whether cautious or not. Pero may minsan sa mga jokes, mga barahan, kaya mag-iingat din tayo eh. But I encourage her na just fix your eyes on Jesus. And then mga tao talaga, mga imperfect talaga. Lahat tayo, including me. Kaya ganina ata dali maghibugma ay ta. Kaya ganina ang Ginoo. That's why we come here in church. Ang problema man ko, pag na-discourage na, di lang mga tagsimbahan, saan mo dyan na na-discourage na? Na-discourage na ka sa church, na-discourage pa sa gawas, wala nga, discourage din kayo, no? No? But you will still come. You still connect to your leader,
Still connected sa mga pastors, sa mga kanabuan. Ma-encourage ka. Kasi ang ways sa away ganito. Iyaha kang ibuwag sa pundok para kaya na kaniya ikaw rausa. Wala may mudasig mo. Wala may encourage mo, sige lang, padayon na. Kaya kung ikaw na lang isaasa ka. Nga, mga advice dito sa mga gawas, sa mga tao na wala kayo sa Ginoo, ang ingon na sila, may pangunda nagsimba. Di ba? Katong di ka baptis na po. Katong di ka kanambuan, di ba? Di mangyalay mo problema, pero karuman, nagkatag ko, ano? Kasi mong balik na lang ka. Ano man ang mga advice? Wala, di na kakapadayon sa Ginoo. Pero ipadayon ka, abide ka, sa una kay Jesus and then even in the church, magpabili, you remain, you stay, you will get encouraged. You will get encouragement. And then last is giving. Ito, yeah, di ba? Lay down his life for a friend. Sa may lang sa imo, sa may kaya na mahimo ni anang tawhana, you give. No, you give your life, you give your time. You give your effort. Ano sa may kaya na mahatag siya, resources ba na? Sabi yan. You give. That's the practical ways of showing our sacrificial love. Now, this is my challenge. Challenge na. Think of that someone in particular who needs this kind of love. Sino mga tao na yun? Na ginahanglan siya na yan ang gugma. Kaya nagano ng klase na gugma. That sacrificial love. That kind of love. Hindi kailangan niya kanang ko someone to namamati niya. Someone na kinahanglan ng encouragement. Kailangan niya yun. Baka yung signal kay kailan na natin. Ay, nag-bother mo. Pwede man sa chat. Pwede man imuwi ka ng. So, Christians, we are not just mga passive bitaw na wala ray himuon sa pagkagawat nato sa luma sa Ginoo diri na lang. Ako ano lang eh. No, we are commanded to spread the true love. But before that nato ma-spread, you need to abide in His love. Amen. Are we abiding in His love? Nagapabilin natin sa iyang luma. Kung sa'yo bro, nagapabilin sa iyang luma, number one is loving obedience. Are we being obedient to God? Are we obeying His will? I-reach out mo yan. I-follow up mo yan yung tao na yan. I-share mo ako dyan. I-share mo na ng tama na. Dugay mo si kuyog ni anak. And then, until now, wala pagyapag kapatid sa gospel. Sometimes, kahit mo share sa atong love dito sa uban, I love you. Kita na. How about the love of God? Na-share mo na ba doon? That's part of obedience. It's part of loving Jesus. We share the gospel to other people. We reach them. Para makailangan sila din. And question, may joy ka pa ba? Nakapabay kalipay sa pag-serve sa akin, Lord? Kung naghinay-hinay na nawawala ang imong joy sa pag-serve sa akin, Lord, nawin siya, ayaw puno sa pagtuol sa Ginoo, ayaw puno sa imong prayer. Kung ano man, naputol man, balik sa imong devotion, balik sa cell group, sa home group, balik. May mga prayer gatherings, balik. And I tell you this, the joy of the Lord na yung promise, you will experience. That even in the midst of the storm, nagyan mo ikalipan. And then last, loving the imperfect people. Tayo yun. Long before, wala pa tayo kaila sa Ginoo. Tanan-tanan sa Ginoo sa tuwa. Wala. We are filthy rags. Ito mga good works. Wala ka dila sa tubangan sa Ginoo. Kung nalisudan ka na higugma
pa niya itong mga difficult person, mga difficult people, mga imperfect na people, tanawa mo pagbiling mo. And then tanawa ko paano ka gilab ni Jesus. That you can forgive. That you can love them back. That you can give them something. Abiding in His love. Mahirap pag wala ka diha sa love ni Jesus. Kaya hindi mo dapat magpabilin ka sa grupo sa Diyos. Can we all stand? Ano sa'yo i-convict ni Lord sa inyo? Ano sa'yo i-ingon ni Lord sa inyo? What are the things na kailangan mong gawin? Napay tao na ipakita si Lord sa inyo na kinahanglan mo shiran, na kinahanglan mo i-reach, kinahanglan mo i-invite. Ask the Lord. Pray to God. Lord, tabangi ko. Lord, naman pa yung mga tao sa imong kinabuhi na up until now, lalo tihapon ka. Up until now, parang nahihirapan ka na higumaman siya. Because of His imperfections, because of His difficulties. Parang ang hirap talaga nun eh. Ginawa lang ako ng asawa. Ask the Lord, if hindi mong joyful, naghihinga na lang, wala na yung kalipay sa magsaserve. Obligation na lang tanan, duty na lang tanan. Ask the Lord to fill Him with His presence, with His love, with His Spirit. Take time to pray. Father God, we thank You for teaching us, Lord, to abide in Your love. God, ang hirap kung kami lang. Ang hirap ilab, mga tao na hindi ka love, mga imperfect people. But Lord, we are reminded that kami pala yun. Kami dito ang imperfect people, kami dito mga difficult people, Panginoon, na imong gihigugma, ipakitaan mo Lord, og grasya, ipakitaan mo Lord, og kaluoy din sa mga. Pero ang pagtampo, niya mo mingkon sa imong gugma. Help us to abide in You, to remain in You, Lord, in Your presence, O God. Lord, na mo ipasiguro, pero ang relationship na si mo, Lord, na maging strong. Lord, forgive us. Kung sometimes ginapakita na mo, Lord, ang tinuod na kalipay dito sa mga butang, Lord, na maghatag ng temporary happiness, and then at the end, maging empty gihapon, Lord. Lord, tabangin na ising ka sa mga kinabuhi. Ito mo, ikaw ang source of joy, ikaw ang source of love. And we can love those people around us, the people inside the church, our brothers and sisters, and we can extend love sa mga tao na wakailan na sa Lord, mga unbeliever people, mga unbelieving people, Lord. Ang mga classmates, ang mga katrabaho, ang mga silingan, Lord, tungagi pa akong bugman, tabagi mo na dilit niyo maubos. Thank You, God. This is all our prayer, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Napakalakas si Lord.